luwalhatiin ka. Pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa ang
Jesus, ikaw ang aking pag-asa. Salita mo walang hanggan ang aking panghahawakan. Ikaw ang kaligtasan, Jesus, ako'y naniniwala. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailan may ikaw ang sandigan ko. Walang papantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Panginoon, sa'yo nakatuon sa kahit anong panahon, sa pagtamis at kagalakan. Jesus, ika'y papupurihan, hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailan may ikaw ang sandigan ko. Walang papantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo.
Susubukan ko lahat, kay ganda sa paningin. Ang lahat ng ito'y di mapalisan ng iyong pag-ibig at tunay at wagas. Kailanman ay di magwawakas. Kabiguan ko'y pinalita ng ligayang minimiti. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo sa kagandahan ng dakilang pag-ibig mo. Na tunay at wagas, kailanman ay di magwawakas. Kabiguan ko'y pinalitan ng ligayang minimithi. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Tunay, Panginoon, na sa iyo ang aming papuri at pagsamba. Salamat, Lord, dahil hindi ka nagkulang sa amin. Maraming salamat sa biyaya, Lord, na araw-araw mong pinaparamdam sa amin, Panginoon. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Blessed Sunday morning. It's a wonderful time to praise and worship the Lord. Amen and amen. All right. And to encourage everybody sa ating pagbibigay po ngayong umaga, basahin po natin ang Kawikaan chapter 23 verses 4 to 5. Ang sabi po dito, huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Sa halip, pigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti. Dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang
agila. So unang-unang paalala po sa atin ngayong umaga, huwag pahirapan ang sarili sa pagpapayaman. Okay? Bakit? Marami pong tao sa mundo natin ngayon, ang tanging hangarin, alam niyo po kung ano? Tanging hangarin sa kanilang buhay, walang iba kundi kayamanan. Bawat araw ng kanilang buhay, kanilang iniisip po, paano ko pauunlarin ang sarili ko? Paano ako makapagdagdag ng milyon sa kaban ko? 'Di ba? Yun po ang kanilang nais. Of course, maaring part ng kanilang pag-iisip or pagnanais na yon ay yung maranasan yung kasaganaan, maranasan yung labis na kayamanan dahil dito daw po yung katiwasayan, di ba? Iniisip ng tao na kapag sagana sa kayamanan ay masaya, di po ba? At kapag marami kang pera, ay lagi kang nakangiti at happy. Pero the truth is, hindi po ganoon. Di ba? What happens when we think much of gaining wealth? According po sa salita ng Panginoon, kapag ang pagnanais na lamang ng puso po natin ay laging yumaman, payaman, ano po ang nangyayari sa atin? Kapag ma-encounter or nabasa po natin yung unang Timoteo 6:10, ano pong sinasabi doon? Di ba na ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtutulak sa atin na tumalikod sa pananampalataya at nagdudulot ng maraming paghihinagpis sa buhay. Maliwanag po ang salita ng Panginoon. Ang paghahangad natin ng salapi sa mundong ito or paghahangad ng kayamanan sa mundong ito, itutulak po tayo niyan palayo sa pananampalataya. At hindi po happiness ang dulot ng kayamanan. Alam niyo po kung ano? Sabi, paghinagpis sa kanilang buhay. Bakit? Doon na po natuon ang kanilang atensyon. Focus po. So instead na pahirapan po natin ang sarili natin sa pagpapayaman, ang paalala niya po sa atin, magkaroon daw po tayo ng self-control. So have self-control. Alamin po natin ang limitasyon. Alamin po natin ang dapat at mabuti. Kaya po pangalawang paalala po sa atin dito sa verse na binasa natin, isipin kung ano ang mabuti. Sundin natin ang paraan ng Panginoon. Hindi lang po dapat ang iniisip natin bawat araw, paraan, cleverness, paano yumaman. Isipin po natin kung ano ang mabuti para sa ating buhay. Ano po ba yung mabuti? Nabanggit ko na po kanina. Sundin natin ang kaparaanan ng ating Panginoon. Brother, ano ba yung paraan ng Lord para pagyamanin niya ako? Ano ba yung paraan ng Lord para bigyan ako ng kaunlaran? Kalakip ba yan ang pangako ng Panginoon sa aking buhay? Yes, meron po yan, nakasulat po sa salita ng Panginoon. If we're going to read some verses, sabi po, ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay nagdudulot ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Kalakip po ng paggalang sa Panginoon, pagsunod po sa Kanya ay yung kayamanan. Sabi rin po, ang nagbibigay sa dukha ng pagkain ay pagpapalain. Di ba? Kung ikaw ay mapagbigay, ikaw ay tatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. And of course, our favorite, yung sa Malakay 3:10. Alam niyo po ba yung nakasulat sa Malakay 3:10? Sundin natin ang paraan ng Panginoon. Ang sabi po dito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Binanggit po ng Panginoon itong paraan niya para pagpalain po tayo. Handa po ba tayong sumunod sa kaparaanan ng Panginoon? Naisip po ba na ito yung mabuting paraan ng Panginoon? Di ba? Isip tayo ng isip sa pagpapayaman. Ang sabi ng Panginoon, ito ang paraan ko, ito ang sundin mo. Ang tanong po sa buhay natin ngayon, handa po ba tayong sumunod? Ang kaparaanan ito, salungat po sa paraan ng mundo. Sapagkat tinuturuan tayo ng Diyos na maging mapagbigay at hindi maging sakim. Tinuturuan po tayo ng Diyos na maging tapat sa Kanya, magtiwala at umasa sa Kanyang habag at kabutihan. Tinuturuan po tayo ng Diyos na magpakumbaba at igalang ang Kanyang pangalan. Ulitin ko po ang katanungan, handa ka ba sundin ang paraan ng Panginoon para paunlarin ang buhay mo? Iilan lamang po yon, pero gawin po natin. Sundin at gawin natin ang mabuti. Amen po? Sa ating pagbibigay, may designated envelopes po tayo. The red, it is our tithes. Nabanggit ko po kanina, bring the whole tithe into the storehouse of the Lord. The 10%, it belongs to our God. Let's bring it back faithfully sa ating Panginoon. Let's give generously sa ating mga offerings. The blue, it is for our special project. Of course, the white one is our for missions and benevolence. Malapit na po yung ating theater, natala. So, in few weeks from now, sa ating pagbibigay po sa white envelope, marami po tayong nasusuportahan. And last but not the
the least, our building project. So may updates po tayo regularly sa ating SEC page at nakikita po natin yung progress ng pagbibigay po natin sa ating brown envelope. At this moment, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa ating Panginoon. Oh Lord, our God, napakabuti niyo po sa aming buhay. And that's why we are here, Father. Punong-puno po ang puso namin ng pagpapasalamat, ng papuri at pagpapakumbaba po sa inyo dahil damang-damang po namin ang pagpapala, ang provision nyo, ang pag-ibig nyo po para sa aming buhay, Panginoon. And we are here, Father. Lord, ang puso namin ay tapat, Lord, at nais na sumunod po sa mga mabuting bagay at paraan na binigay niyo po para sa amin. Hindi lang dahil nais namin na kami ay iyong pagpalain, Panginoon, but nais namin na pakita na ikaw ay ginagalang namin at itinataas po namin sa aming buhay. Naway patuloy niyo po sana kaming paunlarin, Panginoon, paalalahanan, O God, at gabayan sa lahat ng mga decisions, Father, na gagawin namin lalo po sa aming finances, O God. Thank you so much, Lord. And we are bringing back these whole tithes and offerings to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Let's give to the Lord our tithes and offerings. Praise God. We are in the house of the Lord, enjoying His presence, and we are going to continue our series on the book of 1 Timothy. At paalala po kung hindi pa kayo nakapag-register sa ating tala, musical play, it's also our evangelism activity. Patulong po tayo kay Ate Apple. Yan, mag-register po tayo. At praise God din sa update ng ating building project. Sa phase 1, ibig sabihin yung sanctuary natin, yung ating dalawang stock room, no? Counting room and stock room, ay nasa roofing stage na po tayo. Then papunta na tayo sa phase 2 soon. That's the office, the pantry, the kids' church, at yung restroom natin. So praise God for His abundant provision. Palapakan po natin ang Panginoon. Yan. At ang tala po ay sa December 9, 10, and 17. So make sure na nakapag-register po tayo at tulungan natin ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak na makapag-online register also. Okay, the title of our sermon today, The Duties of Servants. The Greek word of servants or bond servants is doulos, which means one who is entirely at the disposal of his master. Actually, ang ginamit po sa ESV ay bond servants. Kumusta po tayo sa workplace? We are called to live a godly life in the workplace. And what are the principles we have to live by at work? So, kailangan po natin i-apply din yung ating natutunan. Actually, parang karugtong ito ng how we treat the people in the church matters. Kasi ito pa rin po ay parte. Katulad may mga employers po tayo na kapwa natin mananampalataya. Papaano natin sila tratuhin? So let us read our passage in 1 Timothy chapter 6 verses 1 and 2 only. Let all who are under a yoke as bondservants regard their own masters as worthy of all honor, so that the name of God and the teaching may not be reviled. Wala daw masabi ang mga tao laban sa atin, sa tinuturo sa atin, kung meron tayong paggalang, pagpapasakop sa ating masters. Verse 2, those who have believing masters. So sa paglago ng isang church, at kahit noon, napakarami po ng mga servants. In fact, ang tawag sa kanila ay slaves, di ba? Bond servants. Merong slavery ng mga panahon na yon, at meron silang mga masters. So ang nangyayari ay nagkakaroon na rin sila ng pananampalataya sa Panginoon. Pati yung master nila, kapwa na nila mananampalataya. Kaya naalala niyo po yung book of Philemon? It's all about a bondservant also, na si Onesimus, na pinababalik ni Paul kay Philemon, na tanggapin siya ulit dahil binago siya ng Panginoon.
Okay? Kumbaga, itong slave na to, itong servant na ito, ay ginawa niya ng masama yung kanyang master ni si Philemon. So, yun po ay parte ng kultura noon. Sa atin, dadalhin natin ito sa ating, yung mga principles na matutunan natin, dalhin natin sa ating workplace. Sa mga students naman, ang inyong mga teachers, professors, instructors. Amen? So sabi dito, those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Rather, they must serve all the better since those who benefit by their good service are believers and beloved. Teach and urge these things. So, bilin ni Paul, ituro mo ang mga bagay na ito at hikayatin sila na sundin ito. Kaya ang isa pong trabaho ng pastor ay manghikayat lagi na sumunod sa salita ng Panginoon. Tara, makinig tayo. Tara, mag-aral tayo. Tara, sumamba tayo. Tara, mag-pray tayo. And I love my job. I love my calling. Alright? Laging maghihikayat. At yun ang bilin din niya kay Timothy. Let's pray. Lift your hands to the Lord. Lord, your word is our lamp. We love your commands. Today, our hearts are ready to receive wisdom and direction from you. Holy Spirit, we need transformation. Check our hearts. Evaluate us and guide us. Give us understanding that we may obey your word and bear fruits for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Sige po, palapakan natin ng Panginoon. Number 1, our duties to masters. Nabanggit ko po kanina, ang bond servants, talagang entirely, total nasa disposal po tayo nung ating pinaglilingkuran. Okay? At lahat po ay merong ginagawa sa mundong ito. Merong nangunguna sa atin or maaaring kayo rin po ay tinatawag na employer or ikaw ay nag-hire. Kahit tayo po ay nasa tahanan, may mga hinahire po tayo na maaaring kapwa-believer natin or meron tayong kinukuha na magtatrabaho para sa ating bahay, para sa mga repairs, or at nung paman na mga ipapatrabaho natin, ito man ay full-time or part-time. So tayo naman as servants, mga empleyado, ikaw ay inuupahan, okay? Ikaw ay employed. Ano yung mga duties natin to our masters? We are encouraged how to treat people in the church. Diba? Balikan po natin yung mga napag-aralan natin. Ngayon naman, how are we going to treat our employers, our masters, our teachers, mga kasama natin sa trabaho? Sa chapter 5, we are encouraged to treat our elders with respect. Kapag i-correct natin sila, may gentleness. Young people and children in the church, we have to treat them with sincerity, with purity. Young and old women, widows. We have to help the truly widows. At yung mga widows sa ating pamilya, mga relatives po natin na kailangan po nila ng tulong. How do we treat our elders or pastors? Yan ang napag-aralan natin last Sunday. Do we support them? Do we pray for them? The Bible deals with specifics on how to live on earth. Diba? There's a reason bakit naisulat po ang Biblia. It is the Word of God and we need the Word of God every day. Ito ay ating ilaw, ito ay ating lamp, ito ay ating flashlight. Madali mong makita ang dadaanan mo, hindi ka malilito, hindi ka maliligaw, at tama ang magagawa mo. At kapag tamang nagagawa natin, merong orderliness, meron pong kaayusan, merong pagpapala. God's word is wonderful. It is our lamp. It is our mirror. It revives us. It contains what will happen in the future and what we must do while living on earth. So dito sa 1 Timothy chapter 6, unang ini-address dito ni Paul, ay papaano sila mamuhay as slaves. Dahil sa Roman Empire, marami po ang slaves and former slaves. Bakit marami din ang former slaves? Kasi meron silang time na palalayain sila ng kanilang master. Ngayon, in the ancient world, may mga pinalaya, may karapatan na silang lumaya, pero sinasabi nila na, oh, I love my master, and I am my bond servant.
So dadalhin sila sa city gates at lalagyan po sila ng hikaw o ng tanda bilang sila po ay mga slaves na pinili nilang mahalin ang kanilang mga masters at habang buhay na sila na mananatili sa kanilang tahanan or paglilingkod doon. So merong mga nakalaya, mga former slaves, meron na mga slaves na nakaranas din ng salvation, tinanggap nilang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, and they remain slaves. Pero they have the tendency to disobey to their masters. Kasi kahit sa Old Testament, sa panahon ni Abraham, di ba, Hagar, di ba, lumaya siya? Lumaya siya dahil kay Sarah. Pero anong sabi ng angel? Go back. Bumalik ka sa master mo. Okay? So, slaves with believing masters, meron silang temptation to take advantage of their masters na, mag-brother and sister naman tayo eh. Yun yung tendency. Kaya ina-address ito ni Paul. This part of 1 Timothy contains instructions for slaves. And what are the principles na dapat po nating matutunan as workers, employees, or employers? So our duties to masters, sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 1, let all who are under a yoke as bondservants. Sa mga alipin na mananampalataya, dapat igalang nilang lubos ang mga amo nila. Let all who are under a yoke of as bondservants regard their own masters. Wala pa tayo sa mananampalataya. Okay? Doon muna sa may master, slaves and master. Pero itong bondservant na to ay mananampalataya siya. Okay? Anong gagawin niya? Lubos niyang igalang ang kanyang amo so that the name of God and the teaching may not be reviled. Ulitin natin, bondservants are called love slave also. They decided to stay. They love their master. Okay? They want to stay with them for the rest of their lives. At alam niyo po, si Paul ginamit din niya yung salitang yan sa kanyang sarili. A servant, a bondservant of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, meron din tayong kakayahan na, alam niyo, piliin ang anumang gusto nating gawin sa buhay, pero pinili nating manatili sa Panginoong Yesus. So we can also call ourselves, I am a bondservant of the Lord Jesus Christ. I will remain in Him. I will stay with Him. I will walk with Him for the rest of my life. Can I hear amen? Wow. So, sabi dito, let all who are under a yoke as bondservants. Meron tayong duties sa ating masters. Merong iniuutos sa atin. Okay? Masters, sa mga masters naman, employers, treat your employees well. Okay? Dati merong mga abusive slavery. Meron naman, dahil naging Christian na, siya na yung nang-a-abuse sa kanyang master. Okay? Or nagte-take advantage. So dito, matutunan po natin kung ano yung mga duties and responsibilities po natin. And praise God sa mga employers naman, they treat their servants kindly, their workers kindly. Kaya may mga companies, kanina nabasa ko lang dito ba si Stro? Kasama pala siya doon sa isang company na binigyan sila ng vacation sa Japan. Diba? Yung iba pinagbabakasyon sa Disneyland. So there are companies, at karamihan ng mga kumpanya ngayon, they create programs, di ba? They are being creative kung paano nila pagpalain ang kanilang mga empleyado. May mga pa-tour, pabahay, pa-car, pa-food, pa-snack, ano pa, pa-rest, pa-spa, ano pa. Okay? Kung anumang package na binibigay, yun ang mga ginagawa nila, or may kaunting incentive. Depende sa kakayahan ng company, of course. Huwag tayong mag-expect sa isang company na hindi yun ang kakayahan niya. Kaya yung iba, nagiging kasabihan na nila yung sana kami rin. Di ba? You care for your company. You pray for that company. Yan. Again, let all who are under a yoke as bondservants. Merong command sa lahat ng mga naglilingkod. Okay?
nagtatrabaho. Ang tawag ng mga lolo't lola natin, nangangamuhan. Nangangamuhan na kami noong bata kami. Nangangamuhan itong anak kong ito. Okay? So ano po yung mga dapat nating gawin? So let us take yung mga principles dito, i-apply natin sa ating workplace. And kailangan i-apply dahil ito po ay command or encouragement from the Bible. So number 1, seek to honor and obey them. Okay? Our duties to our masters. Actually, maisa-summarize mo siya in 2 words. Submission and obedience. Merong pagpapasakop, merong pagsunod sa kanila. Seek to honor. Sabi doon, regard their own masters as worthy of all honor. Nakikinig, nagpapasakop, sumusunod. Ang mga slaves ng mga panahon na yon, laging nakaabang at naghihintay kung ano yung command. Hindi po pinagbawalang bahala ang mensahe ng iyong boss. Ay, may email siya? It's okay. Mamaya na yan. I'm busy. Hindi naman niya nakikita kung nasin ko na. Alam niyo po ba, yung puso natin yun at yung salita natin yun ay naririnig ng Panginoon? Our true master? Can I hear amen? Mamaya ko na yan isin. Okay? Nasa buffet pa ako. Wala naman nilagay kung nasaan ako ngayon. Hindi ako natitrace. Alright? But there are companies, meron ng GPS sa inyong mga, sa mga nakarinig na kumpanya, pwedeng lagyan ng GPS kung sila is sa site, nakikita. Ayan, kung nasa area talaga sila. Kaya minsan nilalagyan po ng mga ganong kaparaanan para talagang maging maayos ang working relationship. Naririnig po ng Panginoon ang ating mga sinasabi at nababasa ng Lord ang ating mga puso at isip. Seek to honor and obey them. Do you still love me? Amen? Marami bang ouch ngayong araw na to? Ephesians 6, 5-6. Mahal ng Panginoon ang mga employers. Mahal din ng Panginoon ang ating mga bosses. Okay? Let us regard them worthy of all honor. Kahit sila po ay hindi mananampalataya, let us regard them. They are worthy of all honor. Ephesians 6, verse 5 and 6. Bond servants, again. It pertains to slaves, to those who are serving. Okay? Obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ. Sumunod, maglingkod. Okay? May paggalang na parang paggalang at pagkatakot natin sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin na kahit hindi tayo nakikita, ay naroon ang ating paggalang. Beautiful reminder. Verse 6, not by the way of eye service. May iba't ibang klase po ng service. May iba't ibang klase ng paglilingkod. Eye service, hypocritical service, half service. Eye service, may temptation po tayo na sumunod lamang kapag nanariyan sila, nakikita tayo, kapag ka-okay sila. Kapag wala sila, nanakawan sila, eye service po yun at taking advantage. At sasabihin natin, unjust naman yung master ko, hindi naman fair dito. So ang gagawin ko, pag hindi siya nakatingin ng 5 hours wala akong gagawin. Pag nakatingin na siya in 3 hours may gagawin ako. That is eye service. Hypocritical service, we just work for our own interest and not for the interest of our company. Kaya napakahalaga na kabisahan natin, alam natin, ang mission at vision ng ating company. Yung goals na tina-target niya. At kung sa umpisa pa lang, ibinigay sa'yo ang iyong target ngayong taon na to ay 10 million sa sales. And that is the deal. Huwag tayong magagalit, magtatampo at gumawa ng masama dahil I'm not hitting my goal. Unjust ito.
Pero last year, na-hit mo yung goal. Pero dahil dumaan ka sa matinding pagsubok sa buhay mo, maaring na-tempt ka to say, okay, this is unjust. We have to regard them worthy of all honor and respect. Are we learning? Have service. Sabi dito, in all things, we have to submit to them also. Okay. Hindi kalahati lang. Ito lang ang gagawin ko, itatago ko ang iba. Alright? Not by the way of eye service as people pleasers. Have service, again. Trying to please the people, but as bondservants of Christ. Ang taas po ng pamantayan natin sa paglilingkod, sa pagtatrabaho. We have to outwork the unbelievers. Pagdating sa work ethics natin, mas mataas po ang ating panuntunan. Huwag po tayong pumayag na tayo ay merong eye service, hypocritical service, half service, or godlessness in the workplace. Na para bagang yung taong walang takot sa Panginoon ay mas mataas pa yung kanyang excellence sa atin. Kaya alam niyo po ba, may mga taong kapag ka nalaman nilang Christian ang kanilang ini-employ daw noon or servant nila, sumasampalataya, kinukuha po nila kaagad, you know why? Dahil alam nila, mataas ang pamantayan niya sa kanyang pagtatrabaho. So wag po natin yun ibaba. Are we learning? But as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart. Nakatingin siya o hindi? Kasama natin o hindi? Ang ating pagtatrabaho at ang ating puso ay hindi nagbabago dahil ang ating kaisipan, lahat yon ay ginagawa natin para kay Kristo. We are serving with all our hearts. At iwasan din po natin magtrabaho with a discouraged spirit. Dahil may mga taong pag-discourage ang spirit, pati yung iba, dinidiscourage nila. Alam mo, unfair itong company na ito. Alam mo, ang tagal ko na dito, siya pa yung matagal. And then, nadidishearten na yung lahat. I'm sorry, employers, pag may discouraging spirit ang isang tao, fire that person. Why? That person will ruin what you are building. We've experienced that. Actions, eyes, yung mga eyes pa lang, di ba? Sabi, yung eye of a mocker, nakikita na. Hindi ko makalimutan ito nung nasa Patar Beach kami, kasama ko sila Apple at Zai. May isang batang kinokorek ng kanyang dad. Pinagsasabihan siya pagdating sa water, to conserve water. Ang ginawa ng bata, binitawan yung baso, naghalukip-kip, sakto, humarap siya sa amin. And then, nasa likod niya yung father, at ang sabi niya, okay? Ang sabi ko sa kanya, look at that child, look at the sinful nature. Kitang-kita, no? At nagbibiroan kami. Paano kung tayong naging pastor niya? Anong gagawin natin? All right. Teach our children not to be mockers. Can I hear amen? Na kahit sa ating expressions, nandoon ang pagpapakumbaba at nandoon yung ating pagsunod. At ganun din po tayo sa ating mga employers. Kahit sa ating gestures, naroon po ang ating submission at ang ating pagbibigay galang sa kanila. Nandoon ang pagbati, nandoon po yung ating pagpapakita ng pag-ibig sa kanila at respeto. Alam niyo po, kahit sa ating workplace, sa construction site, natutuwa po ako sa itinuro na kultura ni Tatay Rosbert sa kanila. Thank you, Tatay. Yan. Pati yung pagbate, pati yung posture nila,
Kapag magkakasama na kami, pati yung pag dumating ay nakadamit sila, hindi yung mga nagtatrabaho ng, halimbawa, pumasok po tayo doon, may site visit, hindi sila mga walang damit. Okay? Kumbaga, nagdadamit sila bilang pagpapakita rin ng pagtanggap at pagrespeto doon sa mga nagsa-site visit. Napakaganda po nun. Yung mga gestures natin, yung mga gawi na ay pagpapakita rin yon ng paggalang ng ating pagbibigay ng honor sa ating mga employers. Are we learning? Ganon din sa mga estudyante. Pagkabigay pa lang ng assignment, sir, ano ka ba naman? Di ba? Tapos tayo ang nanguna. Di ba, classmates? Magsitayo lahat ng ayaw sa project na ito. Wow. Di ba? Okay? No. Tayo yung manguna na nagsasabing. Kung may inquiry, magtanong tayo ng maayos. Alright? Not to mock them, not to disrespect them. Are we learning? Yes. Proverbs 27:18. The one who guards a fig tree will eat its fruit, and whoever protects their master will be honored. Kapag inalagaan mo ang puno ng igos, makakakain ka daw ng bunga nito. Ganon din. Kapag amo mo'y iyong pinagmamalasakitan, ikaw naman ay kanyang pararangalan at ikaw ay makakakain doon sa puno na inaalagaan mo. Kapag nilulugi mo ang iyong kumpanya, sama-sama ang malulugi ang lahat ng empleyado din. Lahat, for example, 100 employees, lahat nilugi ang kumpanya sa pamamagitan ng hindi pagtatrabaho ng 30 minutes. Lahat yun, tigta 30 minutes. 100 people. Nilulugi natin ang ating kumpanya. Alagaan natin ang kumpanya. Protektahan natin ito. The one who guards a fig tree will eat its fruit. At again, nakikita ng Panginoon ang ating puso. Mga students, ganun din. Ang ating pamilya, ang ating mga magulang. Guard them. Protect our loved ones. Number 2, serve excellently that the name of the Lord will be praised. We work to glorify God. Ito ang maganda po sa mga may takot sa Panginoon. We work to glorify God. We work to provide for the needs of our loved ones. So we have something to share to the needy. Sa 2 Thessalonians nga, no work, no food to eat. Huwag pakainin ang tamad. So let us serve excellently that the name of the Lord will be praised, na ang pangalan ng Panginoon ay maitaas. We work to the point na namamangha ang katrabaho natin at ang employer natin sa ating ginagawa. Namamangha siya sa patience mo, namamangha siya sa hard work mo. At kapag nalaman niya na ikaw yung gumawa nun, mapapapurihan ang pangalan ng Panginoon. There is something about this person. Remember Daniel? Diba? Yung wisdom niya, anong ginawa ng hari? Ay, purihin ang Panginoon ni Daniel. Totoo ang Diyos ni Daniel. Ganon din po tayo. Kahit tayong mga magulang, mamamangha sila sa pangangalaga natin sa ating mga anak, pag-aaruga sa mga apo. Namamangha sila sa ginagawa natin sa ating pamilya. Namamangha sila sa support natin sa ating asawa. Namamangha sila sa ginagawa natin sa ating tahanan. Alam niyo pong pati halaman, namamangha sila sa'yo. Bakit ang healthy ng halaman mo? Yung akin, puro patay. Kasi you're giving your best. You are working excellently. Yung project mo sa isang kabataan, namamangha sila, paano mo ito ginawa? Di ba? Ang dami mo pang dinagdag. Nakakamanghang creativity mo. Well, hindi ako nanood ng Netflix ng 12 hours. Kaya ako nagawa yan. Wow! Nakakamangha ka. Alam niyo po yun? Di ba? Namamangha sila sa luto mo, sa ginagawa mo. You work and serve excellently, that the name of the Lord will be praised. And I will never forget yung balot na tinitinda ni Sister Linda. Walang kasing linis. Okay?
Ay one time, nasa province kami or nasa isang lugar, bumili kami ng balot. Sabi, ang dumi nito. Kasi nasanay kami na ang balot ay napakalinis. Yung iba, hindi kinukuskus yun. Yung kanya, kinukuskus niya para pagdampi sa yung labi, malinis. Yan. Pati shell, pwede mong kainin. No, so, biro lang po. Okay. Yun ang kanyang edge. Okay. Sa linis po ng balot ko, kahit shell, pwede mong ngatain. Pwede mong nguyain. Alright? Di ba? Tayo po ay magtrabaho excellently na namamangha po sila sa atin. Amen po ba? Yes? Ako kahit, alam niyo po ako, sa asawa ko, namamangha ako sa kanyang excellence. Wow. May mga bagay na pwede na, pero sabi niya, hindi. Iatras pa natin yung ilaw. Sige. Okay. Alright. May mga bagay na, okay na ito. Hindi, gawan pa natin. Diba? Ako naman, pagdating sa kusina, hindi pa yan malinis. Kulang pa yan. May nakikita pa ako. Minsan yung dalawa tatawagin ko, Miali, come here. Look. Ano yan? May isang dahon eh. Okay. Diba? We work excellently. Are we learning? Yes? Serve excellently that the name of the Lord will be praised. Balikan po natin yung verse 1. Let all who are under a yoke as bondservants regard their own masters as worthy of all honor, so that the name of God and the teaching may be not reviled. Para walang masabi. We do not bring insult to the name of the Lord our God by being rebellious in the workplace, sa school, sa community, sa bahay po natin. We do not bring an insult to the name of Christ. Being insubordinate. Na taon-taon tayo'y nabibigyan ng memo. Nabibigyan tayo ng warning. Exalt God's name through godliness. Let us excel. Let us do well. Ecclesiastes 9:10. Whatever you do, do well. When you play hard. When you sing hard. When you dance with all your might. Give your excellent, your best. Okay? Gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa. Buong makakaya. Hindi half-hearted. For when you go to the grave, itong paalala, wala nang pagtatrabaho sa mundo ng mga patay. Sa lugar ng mga patay. For when you go to the grave, there will be no work or planning or knowledge or wisdom. This week, ang dami nating ginagawa, marami sa atin, marami pa rin ang ginagawa. Sasabihin mo, when will this end? When you are in Forest Park, when you are in Serenity, when you are in cemetery sa Novaliches Bayan, or saan mang cemetery na pwede tayong ihimlay. Hanggang kailan matatapos ito? Kapag natapos na. Amen? Wala nang pagpaplano roon. Wala ring kaalaman at karunungan. When you go to the grave, there will be no work or planning or knowledge or wisdom. So let us work excellently, that the name of the Lord will be praised. And I'd like to remind everyone, work and employment is ordained by God. Where? Genesis 2:15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Marriage is ordained by God. Work and employment is ordained by God. Nilagay niya ang human, ang tao, sa Garden of Eden to work it and keep it. Kumusta yung mga garden po natin? Nabisita niyo na po ba minsan? Sa mga nanay, marami tayong garden, no? Kaliwat kanan. Di ba? Sa laban, may garden. Sa kwarto, may garden. Sa harapan, may garden. Sa rooftop, may garden. Okay. Di ba ang sarap po pag nalilinisan natin sila? Tapos nakakahinga, namumulaklak, ang ganda ng mga leaves nila. Ganon din po ang lahat ng ating pinagsusumikapan. May time tayo. Di ba? Nag-spend tayo ng energy, ng effort.
para gumanda at umayos. Man was placed in the garden to work for it. Until when? Till we die. Hanggang kailan tayo magtatrabaho? Till we die. May mga nag-retire na po. But do something worthwhile. Kahit nag-retire na tayo, may mga magagawa pa rin tayo. Do something you are still able to do. Something you enjoy. Gardening, cooking, sewing, cleaning. Alam, pagpasok sa bahay, sinong gumawa ng kortina mo? Ay, tinahi ko lahat yan. Diba? Sinong gumawa ng cover ng keyboard ng ano mo? Tinahi ko yan. Pati yung computer, laptop niya, may mga tinahi akong cover niyan lahat. Wow. Kasi yun ang ginawa niya. Sa church, baka kaya pa natin tumulong, mag-set up ng chairs, maglagay ng mga plants sa mga designated areas. Do something. Number 2, our duties to Christian masters. Maganda rin po na papag-usapan natin ito. Again, dahil may tendency daw po ang mga kapwa Kristiyano na i-abuse ang kanilang Christian masters or employers. So tandaan po natin, ang ating paglilingkod ay hindi eye service, okay? Hindi hypocritical service or half-hearted service. So under our duties to Christian masters, we are reminded, do not make excuses, respect our masters. Do not use our relationship with Christ as an excuse to work less for our believing masters. Yung salitang, mauunawaan naman niya ako. Magkapatid naman tayo sa pananampalataya. Okay. Alam niyo po yung nag-hire siya ng 10. Tapos ikaw yung believer doon. At sasabihin niya, bakit laging late yan? Kasi ka-church niya. Kasi parehas sila ng faith. Okay. Or parehas sila na Christian. Kaya laging late yan. Nauunawaan yan. Tsaka, no. We do not use our relationship with Christ as an excuse to abuse our employers who are believers also. So do not make excuses. Number 2, serve well and do not take advantage of them. Let us go back to our serve well and do not take advantage of them. I hope that photo will not make you hungry. Looks like a pizza, right? Right? Yes. Wow. Hindi pa masyadong nakakagutom kasi wala pa dyan yung sausage, yung olives, yung bagnet. Wala pa. Hindi pa nalalagay. Tomatoes pa lang. Wala pa yung ham. Ano pa? Rib eye. All right. Okay, serve well and do not take advantage of them. 1 Timothy 6 verse 2. Those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Yun. Huwag po natin gamitin. Dahil magkasama naman tayo. Pwede po kasi na as we grow, magkasama kayo sa worship team, sa ministry o sa church, tapos naging sa labas ay employer mo siya. Or inupahan mo siya sa isang project for 2 months, for 3 months. Okay? So parang continuation din po ito on how we treat each other in the church. The Bible is our amazing guide. Okay na yan, konti lang, kasi churchmate naman tayo eh. Mauunawaan niya yan. Pero kinuha natin siya ng 8 hours. And then binigay natin sa kanya ay 300 pesos for the 8 hours. Yun naman po ay abusing as a master. Doon naman sa empleyado, ay iuwi ko na lahat ito kasi maunawaan naman niya ako eh. Lahat ng ulam na natira sa event niya. Inupahan niya akong mag-serve. Kukunin ko na lang lahat ito. Okay? Di ba? So, we must not be disrespectful daw on the ground that they are brothers. Dapat din mamangha daw ang mundo sa tindi ng pag-ibig natin sa isa't isa. Hindi sila mamangha sa conflict natin. Mamangha sila sa love and support natin sa bawat isa. Na wow, the best naman yung ginawa mo for me. I'm so amazed.
Why? Because you're my brother. Because you're my sister. You deserve only the best. Di ba ang sarap po nun? Kinuha natin si RG. Di ba? Sa isang event ng company natin, RG, you will sing 300 songs. Wow. Ay, I'm sorry, 300. 30 songs. Sobrang dami ng 300. 30 songs? Yes. Sa company namin, meron kasi kaming parang pa-concert. Okay, 30 songs. Okay. How much? 250 pesos. 250 pesos. Okay. Brothers naman tayo, sister naman tayo. 250 pesos? Kuya, ate, kulang pa po pamasahe ko yun eh. Diba? May mga nakausap po kasi ako na kapag ka ganun yung work nila, talagang pag hindi ka daw parang naging yung mga sikat na mga awit, ay parang ang hirap ng kanilang trabaho. Okay? So, kung sila po ay kinuha natin sa isang kontrata, we have to also bless them because they are brothers and sisters worthy of honor. Okay? Worthy. Yung mafe-feel na, oh, I am humbled sa ginawa mo para sa akin. Are we learning? Balikan po natin, sabi niya, those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Huwag din natin balikan na, hindi ko kaya yung 30 songs, 3 na lang. Okay? Brother din naman tayo, sister naman tayo, di ba? Okay? So lahat po ay iayos natin yung ating relationship. Dapat mamangha ang mundo sa tindi ng pag-ibig natin sa isa't isa, sa ating love and support sa bawat isa. Because we belong to Christ. Galatians 3:26 to 28. For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. Through faith. Lahat tayo ay naging magkakapatid sa Panginoon. Diba? Pagkakapatid mo, minsan sabihin natin, oh, okay na to. Pero pagkapatid mo pala, you have to give your best. Through faith, naging brothers and sisters tayo. Not through denomination or anything else in this world, okay? Through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ. We are family. Okay? Some believes that because his or her boss is a believer, they can do less. Let us do more. Iyon ang panuntunan ng salita ng Panginoon. Kapag brother or sister mo, you do more. Bakit may pabaon ka pa doon? Sa lahat ng empleyado. Kasi brother ko yon, kasi sister ko yon, at alam ko yung kalagayan ng kanyang pamilya. Kaya meron pa akong idinagdag na pabaon doon sa taong iyon. I'd like to do more for this person. Hindi po ginagamit yung relasyon natin sa isa't isa to take advantage. Yun ba'y gagawin mo sa unbelieving boss? Di ba? Baliktarin natin. Pag may unbelieving boss ka, sasabihin mo ba na, boss naman kita eh. Wala kang masasabi, kundi minsan sa unbelieving boss, talaga namang, naku, magagalitin yun. Tara na, bilisan natin. Di ba? You are willing to go the extra mile dahil kilala mo siya. Kaya nagpapaalala dito si Paul, how much more? At ganun din sa mga kabataan. How much more to your parents, to your grandparents, to your loved ones? How we treat each other matters in the sight of God. We do not abuse our fellow believer who happens to be our boss, who happens to be our employer. Christian naman yan, mabait yan, maunawain yan, patient yan. Kaya okay lang itong ginagawa ko. No? Nakikita yon ng Panginoon sa atin. Can I hear amen? Ibigay natin yung best. When I was at the age of 20 plus, I pioneered a school. At may mga believers po doon na nag-enroll ng kanilang mga anak.
At naranasan ko po, yung dahil alam niya na I am a pastor and a believer at believer din siya, naranasan ko po yung puntong hindi na siya nagbayad ng tuition fee. Nakiusap siya, promissory note, and then, nakiusap siya kasi magpapasok ka na, mag-grade 1 na po yung anak ko, kailangan namin yung report card. So, okay, sige, mag-usap tayo, magkasundo. Siyempre, alam niyo naman po, yung puso, pag nadala mo yun, talagang, okay, na-release ang report card without payment. So, wala na talaga. Hindi na nakita nung nangyari po yun. Pero, natuwa naman ako sa isang Kristiyano na hindi po siya makabayad. Pero, nag-promise siya, at nung talagang wala po siyang pambayad, alam niyo ang ginawa niya? Dala-dala niya ang isang napakalaking salamin. Kaya may salamin sa bahay na mataas. Ayan. At sabi niya, wala po akong pambayad, Pastora, pero okay lang po ba sa inyo na ito nang ibayad ko? Sabi ko, wow! Halika, pasok. I like that. Diba? So gumawa po siya ng paraan. Hindi niya na po pinagsawalang balan, sabi na, ay, okay lang yan. Maunawaan niya. Kahit hindi ko nabayaran or hindi na ako magpakita. Forgiving naman yan. Patient naman yan. Let us not use our relationship with Christ to abuse each other. Can I hear amen? Yes? Amen. Pero pag may gusto po kayong gamit na pambayad, pakita niyo muna kay Kuya Chris kung gusto niya kasi I think ang gusto niya, electronics. iPhone daw. That's more than, okay? So, balik po tayo. Let us not use our relationship with Christ. Okay? Dahil Christian siya, dahil pastor siya, dahil sister ko siya. Okay? So, nakakatuwa po yung mga binibigay po yung the best nila para makabayad, mas na-appreciate po natin yun. At masasabi natin, ito ang tunay na brother or sister. 1 Timothy 6, chapter 6, verse 2, balikan po natin. Rather, they must serve all the better. Let us serve well or better. All the better, since those who benefit by their good service are believers and beloved. So, buti na lang, yung example sa Philemon na si Onesimus, di ba ginawa niya ng masama? Maring niloko niya si Philemon, lumaya siya, pero ang nangyari, nakilala niya sila Paul, naging believer siya, so heto ngayon. Siguro nag-usap sila, Paul, pakiusapan mo naman si Philemon, ginawan ko siya ng masama, nagbago na ako. Ayan. So sabi ni Paul, Philemon, I am writing this letter to you. Tanggapin mo siyang muli. Yan. Alam niyo, mga mabubuting masters naman, nagbibigay yan ng maraming chance. Di ba, Kuya Ras, how many chance binibigay natin sa mga nakikiusap? Minsan, lumagpas na kami doon sa, sa limit. Pero, umabot pa rin sa limit. Kaya, I'm sorry, you are fired. Okay? Let us serve all the better. Not less. Not abusive. Not always late. At again, sasabihin natin, maunawaan naman niya ako. Kahit sa ating pagiging servant or volunteer. They are gracious naman. They will understand. No, serve all the better. We do not waste time. Even if we go to church because we are bond servants of Christ. Can I hear amen? Humihina. Amen. Praise God. Galatians 6:10. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone. And especially, para kanino yung specially dyan? To the person next to you. Please tell the person next to you, you are special. Huwag yun ang tignan kung may kulay dito. Alright, okay. Especially daw, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, especially to the person next to you.
Wow! Especially to those who are of the household of faith. Especially to your brother and to your sister. Nakakatuwa po na binigyan tayo ng pamantayan on how to treat each other. Para maipahayag talaga natin ang pag-ibig natin. Do good especially to our brother and sister. Tuwing may pagkakataon daw gumawa ng kabutihan, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kapatid mo sa pananampalataya happens to be your boss, then do well. Excel. Gumawa po tayo ng mas marami pa at nakakamanghang paglilingkod sa kanila. Titus 24 verse 7 and 14. Show yourself in all respects to be a model of good works. Be a model of good works, believers. Estudyante ka, model ka ng good works sa eskwelahan. Hindi ikaw yung kilala na nangunguna sa, tara na, wag na tayong pumasok. Hindi ikaw yon. Ikaw yung laging pumasok tayo, gumawa tayong assignment. Tara, sa mga activities ninyo, extracurricular, ikaw yung tumutulong. Ay, meron akong gamit na ganito, meron akong maitutulong. Hindi ikaw yung kilala na nangunguna sa awayan sa eskwelahan. Sa mga, anong tawag nila? Rambolan. Okay? Hindi ikaw yung kilala doon. Ikaw ay modelo ng good works. Ganon din sa trabaho. Sa pamayanan, ikaw ay kilala na nagpaplano ng mabuti sa inyong community. Diba? Maglinis tayo ng mga estero, magpintura tayo, may extra paint ka dyan, nagpagawa ka ng bahay, ilagay natin sa kalsada para nakikita yung humps na nakatago. Ang dami nang nadisgrasya dyan sa humps natin. Diba? Ikaw yung kilala na, ay, tara, maglagay tayo ng 22 humps sa ating subdivision para safe ang ating mga anak. May kilala pa akong ganong village. Binilang ko po, 22 humps talaga. Mula nung pumasok ako hanggang lumabas. Kaya nagamit ko ang 22 humps. So, why? For their safety. Alright? Kilala ka as a role model. Model of good works. And in your teaching, show integrity, dignity. Let's jump to verse 14. Who gave himself us for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself. Tayo ay niligtas ng Panginoon. Tayo po ay tinubos ng Panginoon. Nilinis niya a people for His own possession who are zealous for good works. So when we serve with all our hearts. With sincerity. Hindi po siya eye service. Hindi siya half-hearted service. At hindi rin siya hypocritical service. Talagang binibigay natin yung ating makakaya sa ating ginagawa, sa ating tinatrabaho. Pero tandaan po natin na yung good works po ay dahil niligtas tayo ng Panginoon. Let me end with this verse. Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. We are not saved by good works. Salvation is a gift. God has forgiven us all our sins. There is nothing left to pay. Kaya yung good works natin ay hindi para bayaran ng ating kasalanan, pero dahil tayo ay iniligtas na ng Panginoon, let us excel, work excellently. Pagbalik sa trabaho bukas, nagbago ang puso natin na sinasabi natin sa ating sarili, gagawin ko ito lahat ng aking makakaya dahil ginagawa ko ito una para sa Panginoon. Nakikita niya ako, siyang magpapala sa akin. Nakikita niya yung pagtulong ko sa aming mga kapwa Pilipino. Kung ikaw ay nasa gobyerno, maging masigasig, maglingkod ng may tamang puso. Hindi katulad ng iba na nagmamadali ng umalis, alas 4 pa lang. Alas 4 pa lang, uwi na tayo. O kaya, alas 8 ang pasok, pero hindi naman niya ako nakikita. 9 o'clock na lang. Di ba? Coffee muna ako, 1 hour. Restroom break, 30 minutes.
that is not pleasing in the sight of God. But again, balik po tayo. We are saved by grace. And in verse 9, not by works so that no one can boast. But we are God's workmanship. But we are Christ's bondservants. Pinili natin na sundin ang ating Panginoong Yesus. Manatili at magtapat tayo sa Kanya. At habang naghihintay sa wakas ng ating buhay sa mundong ito, tayo po ay maging modelo ng good works. Sa mga kabataan, can you say yes? Yes to Lord Jesus Christ? Yes, Lord. Magiging modelo ako ng paggawa ng kabutihan. Magiging modelo tayo ng napakaganda at napakataas na work ethics in our workplace. And the Lord will bless you. Hindi man ma-appreciate ngayon, but you will reap a good harvest in due time. Do not grow weary in doing good. Let's stand and let's sing that new song. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Thank you, Lord. Dakilang Diyos kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Di magbabago pagmamahal mo. Dakilang buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Hindi nagbabago ang pagmamahal mo. Dakilang Diyos kay buti-buti mo. Di nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailan may ikaw ang sandigan ko. Walang papantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Let's lift our hands to the Lord. Panginoon, maraming salamat po sa pangungusap niyo sa amin, pagtutuwid ng aming mga puso. Nasaktan pero nagbabago, binabago po ninyo. Salamat sa pagtutuwid. Salamat sa mga salita mo na nagdala sa amin ng kaliwanagan at karunungan. Nagpapasalamat kami, Panginoong Hesus, sa kaligtasan na niregalo niyo po sa amin. At Lord, minsan pa, sa iyo lang ang aming pananampalataya. Ikaw lang ang aming Diyos na tagapagligtas. Salamat sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo kami na mamuhay, Panginoon, ng may kaayusan habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Nagpapasalamat kami sa pamilya na pinagkatiwala mo sa amin. Tulungan kami na maalagaan namin sila ng buong puso. Lord, hindi namin maabuso ang isa't isa. Hindi namin pagsisinungalingan ang isa't isa, Panginoon, kundi patuloy na ibigin ng may katapatan. Patawarin kami sa mga panahon, Lord, na hindi kami naging totoo sa inyong harapan at hindi kami naging totoo sa aming kapwa. Thank you for correcting us today. Nagpapasalamat din po kami sa mga trabaho na binigay mo sa amin, sa hanap buhay. Maliit o malaki ang aming pinagkakakitaan. Magtatapat kami, Panginoon, ng buong puso na ang aming paglilingkod ay magbibigay ng karangalan sa inyong pangalan. Father, help us. Lord, not to bring insult to your name, but to exalt your name at all times. Mamangha ang mundo, mamangha ang mga kamag-anak, mamangha mga katrabaho namin sa aming paglilingkod sa inyo at sa aming kumpanya. Pagpalain mo ang lahat ng aming kinabibilangan, O Lord, na company, anuman yung mga goals nila this year, I pray, Lord, mahit po nila ito at mapagpala ang lahat ng kanilang mga empleyado. In the name of Jesus. Thank you din po, Panginoon, sa spiritual family na binigay mo, niligtas mo, at kami, Panginoon, we belong to each other. Help us to support each other, love one another hanggat kami, Panginoon, ay magkakasama at nandito bilang mga lingkod ninyo.
Help us to treat each other with purity, sincerity, and with love. Maraming salamat, Panginoon, sa tiwala po ninyo at sa lahat ng mga aming estudyante. Sila din po ay magliwanag sa kanilang mga eskwelahan. They will shine bright like the stars in a dark world, O God. Maraming salamat sa bawat isa. Holy Spirit, continue to lead us, guide us all throughout this week. Lahat po ng aming gagawin at pupuntahan, dala-dala po namin ang iyong pag-ibig at kaliwanagan. And all glory to your name alone. In Jesus' name we pray. And everyone say, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you so much. God bless you. See you again next week.